Hello, hello, Cancer Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi biten na weekly reading for October 6 hanggang October 12. So Cancer, kunin niyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha and leave the rest. Yung po ibang impormasyon para po sa ibang Cancer yun. Kaya relax lang po kayo, okay? Use your intuition para makuha niyo po yung akmang messages para sa inyo mula sa inyong spirit guide sa ating reading for today. So Cancer, thank you again for all of your donations ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa iyong generosity, for your kindness, for your love sa ating channel every time na meron po tayong free reading for Cancer. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, ano pa naghihintay sa inyo sa buong October 6 to 12? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Queen of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Seven of Cups. Lovely. In the area of what you need, you have the Two of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Page of Swords. Lovely. In the area of your near future, meron kayo, wow, Nine of Cups. Okay, alam mo na Cancer. Kung lagi po kayo nanonood sa akin, ito na yung moment mo to make a wish. So ngayon, close your eyes, concentrate, at i-wish mo na yung wish mo because your spirit guides and angel guides are here listening the frequency of your prayer. Kung medyo mahaba-haba yung prayer mo, pwede mo muna i-pause ang video, balik ka sa akin after, okay? Napakaganda. A wish will be granted for you. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Five of Pentacles. Lovely. In the area of your fortune, you have the Moon card. Beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong Four of Pentacles. At ang outcome niyo po for the week, eto yun mamaya, sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background, you have the Justice card. Lovely. Justice card's all about you doing the right step. Kitang-kita ko rito na parang you want this time to get the full attention of something or someone. Parang sabi mo, kailan ko ba kukubrahin yung mga para sa akin? Especially po pagdating sa inyong karera, no? Especially full moon is entering Aries nitong October 6. So ano epekto niyan sa inyong mga Cancer? This is your turning point in your professional life. Okay? Kitang-kita ko rito, public recognition. Binibigay sa iyo yung karapat-dapat na para sa iyo. And you are actually finding resolution para doon sa mga napakahabang bagay na tinatrabaho mo. Some of you, nagkatrabaho ng maraming papeles, dokumento, legalities, legal matters, or yung mga aksyon na binuhos mo ang lahat and ginawa mo ang lahat and you are now actually asking yourself, kailan ko makukuha yung akin? So ngayon, tinitignan mo yan, binubusisi mo. You're very, parang meticuloso and at the same time, inaalam mo, nasaan ako dyan, anong stand ko dyan, anong outcome nito. You want assurance this time. And yun ang kakapitan mong katotohanan para makapag-move forward ka. Kasi kung medyo malabo, alam ko na iisipin mo, paano ako tutuloy? Paano ko to pag-aksihan ng oras? Ilalaan ko pa ba? Didiretso pa ba ako? Kaya ngayon, importante talaga may kalinawan in your part. So, darating siya in this week, Cancer. The clarity will be yours. Nakita ko rin dito, Cancer, you're being advised to really balance your life. Take a rest. Nakita ko rito na balance lang din pagdating sa gastos. Especially po, pinapayuhan kayo when it comes to your finances to really pay attention in avoiding unnecessary expenses. Okay? Stick to your budget. Because nakita ko rito action and consequences. Baka mamaya labas na labas ang pera tapos bigla meron ka palang gagastosan dito na importante. So, maging may ingat sa labas ng pera. Always stay in your budget at huwag gagastos ng hindi kailangan, parang ganyan. So that yung mga kailangan talaga ay mapondohan mo at mabigyan mo ng tamang atensyon. Okay? Napakaganda for you. At your center, you have the Queen of Swords. Queen of Swords all about you knowing what you want at knowing what you don't want. Nakita ko rin dito setting your boundaries. Okay? Pag ayaw mo, ayaw mo. Pag gusto mo, gusto mo. And you need to impose that. You need to say that. You need to be very, very vocal about that. So that people around you alam nila kung ano talaga yung dapat hindi nilang gawin sa harapan mo o sa'yo, no? You need to set your boundaries and define your role at work. Okay? Halimbawa sa trabaho,
Trabaho ka ng trabaho sa mesa mo, sa table mo, and then halos lahat sila sa'yo pinapasa yung trabaho. Kahit naman na trabaho nila yon, pero nakasanayan nilang ipasa sa'yo. So parang this week is a monumental time for you to impose your boundaries. Teka, hindi ko na to trabaho, bakit ako pa gumagawa? Hindi ko na to role, pero bakit ako pa nag-aasikaso? Gawin nyo yung trabaho nyo. Ganyan. Don't let other people manipulate you or isahan ka to do things na labag sa puso mo. Time na for you to really talk, to really communicate, especially here, katabing-katabi mo si Page of Swords. Communicate properly. Tell kung ano yung naramdaman mo. Tell them how you feel sa mga bagay na labag sa puso mo. Kitang-kita ko rito na lumiliwanag na yung isip mo about something na malabo. Especially here, lumabas din si the Moon card. Talagang malilinawan ka sa mga bagay na parang before akala mo tama, pero ngayon nagigising ka na parang, ay mali pala yan. So paputulin mo na. Tinan mo yung kamay niya. Di ba para siyang may naputol na tali? Simbolismo yan na pinaputol mo na yung tali mo sa mga bagay na nag-drag sa'yo for a very long time. Whether maling partner, maling pananaw sa buhay, maling routine, maling lifestyle, or maling family dynamics. Pwede rin. So, pinaputol mo yung mali para maging bukas ka sa future at maging handa ka sa mga pagbabago. Kasi sabi mo, ayoko na ng paulit-ulit na pattern. Ayoko na ng pabalik-balik ako sa same problem. I want to move forward and chase new things. No? So, napakalinaw. Parehong cards ay talagang may diretsong espada, symbolizing the truth. Stand your ground. Kung ano yung alam mong tama, i-implement mo yun, i-defend mo yun, and stand on that right. Okay? The Queen of Swords, the King of Swords. Wow, King and Queens are here. Talaga namang imposing the right for your endeavor. Nakita ko yan dito na parang kung ano yung gusto mong i-impose, gustong habulin, gustong kunin para sa buhay mo, panindigan daw. Kitang-kita ko yan dito. And find the right strategy to do so. Nakita ko rin dito for other Cancer po when it comes to relationships because andito si King King and Queen. So parang sinasabi rito, it's all about intimacy. Yung parang relasyon, partnership, pag-ibig, no? Parang it's time for you to define what you need in a relationship para yung kapartner mo alam din niya kung ano needs mo, alam din niya kung ano yung gusto mo, at alam din niya kung ano yung dapat niya ibigay sa'yo. Parang you don't need daw, for other Cancers to na may love life you don't need now na parang i-expect mo lang na gets na niya agad. Sometimes you need to say it. You need to communicate. You need to tell these people, especially clearly and directly na, huy, need ko to, kailangan ko to, mali yan. Para alam din niya kung ano yung meron ka. Hindi yung puro binabasa ka lang niya o nanguhula lang siya. Let them know properly, clearly. Pag-usapan yung dalawa, nakita ko naman dito na this time, both of you are ready na to talk at magkaroon na ng, alam mo yun, malinaw na pananaw sa isa't isa at makikita nyo na eye to eye yung mga bagay na needs nyo. So ngayon, pag-usapan for lovers, kahit sa mga single dyan na may bagong kalavi-davi at nag-iisip, tayo na ba o anong dapat kong isipin sa atin ngayon? Anong hakbang natin dito? Situationship ba ito? So you need to ask that person clearly and directly, both sa mga couples and also sa mga bagong kakilala. Ano ba tayo? Ano bang balak mo sa relasyon natin? Ano yung nasa same page ba tayo? Are we a team? Kitang-kita ko rito na kailangan nyo magkaunawaan sa isang bagay. Okay? In the area of what you want, yes, you want clarity because Seven of Cups all about confusion, no? Huwag ka mag-alala, darating sa'yo sa fortune area mo ang clarity. So, ikaw ay okay at makikita mo na this time yung kalinawan sa mga bagay-bagay. Gulong-gulo ka sa dami ng options mo. For some other dyan kitang-kita ko na marami kang options na pwede mong pasukin, pwede mong gawin, pwede mong hakbangan, pero you are contemplating what is the best thing to do. So, nasa fortune area mo si Moon card also indicating intuition. So, trust your intuition, trust your passion, trust your dreams. May mga panaginip ka na medyo may meaning, medyo may dahilan, may symbolismo, pakinggan mo yun. And then siguro madalas kang makakita this time na mga angel numbers, mga quotes sa social media na medyo tinamaan ka, mga kanta na nagpaalala sa'yo about something na passionate ka. So listen to that because that is the only way your spirit guides and angel guides communicate with you. Okay? So nakita ko rito, sundin mo yung gut feeling mo para mapili mo yung dapat piliin.
Okay? Nakita ko rin dito para mawala ang confusion, learn to talk to other people, mag-research, okay? Because justice card's all about you not jumping into conclusion. No? Huwag kang gumawa basta-basta lang ng outcome base lamang sa nalalaman mo. Kailangan talaga dig deep with the truth. Pag alam mo yung pinapanghawakan mong katotohanan, mas madali sa yung malinawan sa mga bagay-bagay. So halimbawa sa partner mo, may issue sa kanya, edi kalkalin mo ano yung issue na yun. Huwag ka agad manghusga, kumbaga. Learn to ask or pahupain yung sitwasyon para makita mo yung kalinawan, para maharap mo siya head on. Okay? The Seven of Cups, the Nine of Swords. Yes, dinadamdam mo na to. Dalawang nine na pala to, Nine of Swords and Nine of Cups. Nines all about release. Pero ka daw kailangan pakawalan, whether sa ugali mo, or sa pananaw mo, or takot. Especially, marami kang anxiety dito. Pinoproblema mo na ito eh. Parang medyo masakit sa ulo, no? Cancer, yung mga bagay na dinadala mo ngayon. Mga problema about sa pera, sa career path mo, o sa future para sa pamilya mo, no? Kitang-kita ko rito na naliligalig na ang damdamin mo when it comes to your life this time. Pero alam mo, ang payo sa'yo ng spirit guides mo, learn to reflect. Mag-reflect ka daw sa last 2 years mo or last 3 years and see kung nasaan ka na ngayon. How far you have come in your life, okay? Because that will tell you na parang, ay, buti naman palang buhay ko kahit paano. So bakit ako mag-aalala sa mga pupuntahan ko pa? Kasi okay naman pala. May pinapatunguhan naman pala yung ginagawa ko. So always look back ha para ma-appreciate mo yung buhay mo ngayon. Mawala yung mga takot mo. Mawala yung mga pangamba mo na baka hindi ibigay, baka hindi ko maabot, baka walang mangyari. Pero kung titingin ka 2 years ago, 3 years ago, ang layo na narating mo yun. So, binibigay naman pala ni God eh. So, kailangan ko lang umasa sa Kanya at patuloy na mag-hope sa Kanya kasi alam kong ipagkakaloob din sa akin yung clarity. Okay? Nakita ko rito once na itapon mo sa bintana yung fear mo, confusion, overthinking, overanalyzing, lilinaw ang isip mo at magkakaroon ka na talaga ng great idea moving forward. Payo din sa iyo ng spirit guides sa panahon na para magbakasyon panandalian. Take your time to have a long walk. O kung ayaw mo gumastos kahit sa bahay lang, panahon para mag-solo ka, yung parang payapa, hindi mo iniisip ng problema sa paligid, doon lilinaw sa iyo ang isip mo at makikita mo yung tamang hakbang, yung tamang formula forward. Pero dapat daw magbase sa katotohanan. Kung ano yung mga truth at malalaman mong bagay na pwede mong pangkapitan, doon ka manggaling. Okay? In the area of what you need, you have the Two of Swords. What you need is to be decisive daw. Narinig ko dito, buksan mo ang mata mo. Okay? Masyado mo daw kasing ginaguard ang sarili mo. Natatakot kang mag-try. Nahatakot kang humakbang. Nahatakot kang magsimula. So sabi ng spirit guides mo, kung lahi kang takot, ay wala kang aasahan dyan. Kung ayaw mo mag-take risk or sumubok man lang, huwag kang umasa may magbabago. Okay, napakalinaw ng payo sa'yo. This is the right time for you to really step forward and chase things na para sa'yo. Wala ka ng time to be play safe, no? Nakita ko kasi dito parang ilang na ilang kapag usapan, pag tinatanong ka, umaalis ka, o ayaw mo matouch man lang, o makanti man lang yung issue. Pero kailangan ng pag-usapan, eh. Kitang-kita ko rito, ayon sa yung spirit guides, kung nahihirapan kang maghanap ng solusyon, baka meron pang iba. So, huwag ka daw makontento sa dalawang ruta lamang o dalawang option mo lamang. Baka meron pang ibang mas magandang option na makakabuti para sa'yo, na mas magaan, mas maayos, mas doable at practical. So, ngayon, tinatawag ka ng spirit guides mo to really brainstorm this time because nakita ko rito meron pa ibang option, meron pa ibang ruta patungo sa wish mo, patungo sa contentment mo at happiness mo at hindi mo kailangan daw mahirapan. Parang ganyan. You need to find easier ways and better ways kumpara sa mga kinakaharap mo this time. Meron pa daw ibang paraan. Okay? Ang Two of Swords, the Star card, yes. Nakita ko rito, don't lose hope pagdating sa mga bagay na pangarap mo. Sabi rito, may paraan. Kaya, huwag ka malugmok, huwag ka malungkot. Nakita ko rin dito na kailangan mo i-admit sa sarili mo na kailangan mo magbago. Kailangan mong tanggalin yung panliliit sa sarili, yung parang self-sabotage, yung parang hindi ko kaya, nakakatakot, ayoko mag-decide, bukas na lang, sa isang araw na lang. Lagi mo daw pinapagliban sa paano mo maaabot ang pangarap mo. If you're truly serious na maabot tong goal na to, lalakas ang loob mo dapat na
aksyonan or upuan yung problema at solusyonan agad-agad. Kitang-kita ko rito that your secret sauce, your secret recipe para magtagumpay this time is your being brave enough para maabot ito. Kitang-kita ko rito na everything will be fine eh. Gagaan eh, aayos eh. So, ano daw ba yung kinakatakot mo? Parang ganyan. So, ngayon harapin na. Narinig ko din dito sabi, kausapin mo na daw. I don't know why. Parang kausapin mo na daw yung tao para malinawan ka sa ruta patungo sa dream mo. Parang ganon. So, if you are contemplating kung pupunta ka ba o hindi, panahon na para magkalkal ng mga ebidensya, magkalkal ng mga patunay o pruwebang pwede mong pangkapitan para makapag-decide ka ng maayos at maging malinaw sa'yo yung path moving forward sa dream mo, okay? Or sa goal mo. In the area, uy, pareho palang cards oh, parehong wish. Wow! 2 cards are really telling you meron kang wish this time na malapit na malapit na malapit mo na makuha. Ang kailangan lang talaga sa'yo ay pagiging desidido at kalmado and also sigurista. Parang kasing maraming sa inyo may doubt pa, may duda pa na kaya ko kaya, sana, no, sana, puro sana, pero sa loob-loob parang may takot at merong alinlangan. So kailangan walang alinlangan, believe in yourself. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Page of Swords. Page of Swords all about you getting good information or parang meron kang confirmation by talking to other people. Especially, nakita ko rito na tatalas ang isip mo eh. Lalawak ang nalalaman mo eh. Talagang getting more information na makakatulong sa'yo. Both cards ha, sinasabi dito ng Justice card and Page of Swords na mas magandang marami kang alam. Okay? Mas magandang matalino ka this time because that will help you in your decision making. Okay? With the Two of Swords. Mas makakapag-decide ka daw kapag mas marami kang nagagather na informasyon. Example, pangarap mong pumunta ng Canada or Dubai. And then, nagtanong-tanong ka sa iba't ibang tao kung ano yung much better. Kapag nalaman mo yung iba't iba nilang tinanggagalingat at iba't ibang impormasyon na sa hinagap hindi mo akalaing may ganun pala. So, matitimbang mo yun. Especially po, nasa Libra season tayo. Panahon na para timbangin mo yung mga options mo. Timbangin mo yung pros and cons, yung advantage, disadvantages, bago ako kumilos. So, this information na makakalap mo through text, call, chat, email, or talagang face-to-face na pakikipag-usap, every information gather that para makapag-decide ka, maging clear ang mind mo, para alam mo yung tatahakin mo moving forward, para alam mo din yung papanindigan mo. Okay? Napakaganda for you. The Page of Swords, kitang-kita ko rito, someone will come to you para kausapin ka, paliwanagan ka, at doon mawawala lahat ng confusion mo at pangamba mo. Because this person na darating or this information na mag-uugat sa papanindigan mo will really parang magbibigay sa'yo ng kapanatagan na, ay okay, gets ko na, alam ko na gagawin ko, sige, larga na tayo. O kaya, ay okay, sige, marami pa palang kailangan kunin, sige, hinto muna ako, asikasuhin ko muna yung mga dokumento. Parang mga ganyan. So, the clarity that you will get this time ang magiging pundasyon mo para maging matibay yung lalakarin mo. Okay? Page of Swords, the Lover's card. Wow. Lover's card is all about you gaining. Narinig ko kanina, di ba, parang meron kang king and queen dito. It's all about your partnership. Pwedeng sa mag-asawa, sa mag-partner sa trabaho, sa negosyo. Talaga namang it's all about your choices eh. Parang yun, kung ito man sa partner mo, kailangan nyo magkaunawaan, kailangan nyo magkaintindihan. Ganon din sa pamilya, no? Family, you need to be balanced when it comes to your approach to your family. Kung ano man po yung balita na makukuha mo o maririnig mo, you need to parang impose daw yung kapayapaan, katahimikan, harmony within the family. Choose your words nicely, especially here with the Page of Swords. Parang baka makapagsalita ka na hindi maganda or na misinterpret ka pero hindi mo naman minimin yung sinasabi mo. Ito yung payo sa'yo na bantayan mo ang dila mo, ang sasabihin mo to avoid conflict, okay? And spend time with your loved ones. Parehong cards na nakita ko, spend time with your loved ones para magkaintindihan kayo, okay? But for other Cancer dyan, nakita ko rito, kung ano man tong bagay na ilalaan mo yung commitment mo, yung buong puso mo, oras mo, pera mo, at talagang nakatutok ka dyan. Your choices, these are choices. Kailangan daw talaga, nakita ko rito, you are brave enough to fight and move forward with this. Okay? Because nakita ko may darating talaga eh. Whether go signal or good information, kailangan doon ng passion mo dito para maharap mo siya
ma-actionan and also magawa mo yung kinakailangan. Halimbawa, biglang dumating impormasyon, ready na daw yung choice mo to go to Canada. Pero may kailangan pa mga papeles na kailangan ihanda. Kailangan ikaw ready ka to stand up and fix it para makalarga ka na mayakap mo na tong commitment na ito. Parang ganyan. So, you really need to be ready and alert para kung ano man ang dumating, maasikaso agad. Okay? In the area of your near future, meron po kayo 9 of Cups. Yes, yes, yes. Kitang-kita ko yung pag-upo mo dito. Very, very contented. Very, very happy. Kitang-kita ko na yung winish mo matutupad, yung hinangad mo nandito, and kita ko yung kapayapaan sa puso mo na, yes, buti na nakuha ko, salamat Lord. And this really are harvest time for you. Gaining the good karma from what you did in the past. Kaya, nakita ko talaga rito, tama na yung pangangamba mo, tama na yung confusion mo, pakinggan mo ang puso mo kung anong kailangan gawin, at palinawin mo ang isip mo. So at ngayon, makarating tayo sa fulfillment mo. Because kitang-kita ko rito na para bagang ang sinasabi sa akin ng spirit guides mo, hindi mo pinagsisisihan yung mga nangyari, at nagpapasalamat ka na nangyari yon because dinala ka ng kapalaran mo ni God, ni universe, sa area ng life mo na sobrang saya mo. Kasi kitang-kita mo dito yung kasaganahan, kaligayahan. Okay? Good for you. The 9 of Cups, the 4 of Pentacles. Yes, yes, yes. Napakaganda ng near future mo, having stability. Narinig ko dito na hindi ka ganun ka-problemado sa kung saan ako kukuha ng pera, pandukot dito, may pambayad pa ba ako ng bills for the next month? Meron. No? So, stability will come to you, a wish fulfillment. I don't know why. Nakakita po ako ng kotse. Some of you siguro are praying or nag-iipon for a car. I don't know why. O bumibili ng kotse o nagpaplano. Pero talaga nakita ko bigla yung imahe ng kotse. So, congrats. Okay? But nakita ko talaga a wish fulfillment for financial stability is here. So, pagdating po sa mga bagay na nais mo makuha mo yan. Congrats po. In the area of your challenge, you have hidden desires. Your deepest desires hold the seed of your potential. Longing, passion, and fulfilled. Sabi ko nga sa inyo, panahon na para makapag-communicate ka with the people that you love or with a person, pwedeng boss or supervisor, para makuha mo yung desire mo. Especially po, Mercury, the planet Mercury is entering Scorpio this time on October 6. So, ano epekto niyan sa inyo? This is really empowering you to communicate your desires. Yung mga gustong-gusto mo, yung pangarap mo, your needs. So, be clear with that. Clear and direct. Para makita mo at makuha mo talaga yung talagang nais mo. Huwag kang umasa na gets agad nila. Sometimes, kailangan mo maging vocal at sabihin sa kanila para maunawaan nila. Kasi hindi naman manguhula yung mga kasama mo sa bahay. Hindi naman manguhula yung partner mo. Ganon din yung mga katrabaho mo. So, if you want something, say it, tell it, ask for it para makuha mo talaga siya. Another message of inner balance, yes. What you resist persists. What you accept transforms. Wholeness and duality. Yes, kailangan daw yung sarili mo, balanse ka. Pag kailangan magpahinga kasi baka mamaya yung katawan mo naman ang bumigay. So, make sure na you also give yourself some love and attention. Okay? Nakita ko rin dito na kung okay ka, okay ang lahat. Kasi pag ikaw mismo ang kapos at medyo hindi kaya ang katawan everyday, paano mo papanghawakan yung mga mahalaga sa'yo? Kaya importante ang sarili. Okay? In your challenge, you have the 5 of Pentacles. Nakita ko rito na wag mo na daw kim-kimin pa yung mga bagay na gusto mong kunin. Nakita ko rito kasi parang ayaw mo makaistorbo ng ibang tao kasi sinasarili mo lang yung problema. Parang you also have a chance to ask for other people's help. Kaya parang sinasabi ng spirit guides mo dito, be honest eh. Maging honest ka in yourself on what you feel, kung ano yung kailangan mo, kung ano yung gusto mo. Kasi kung kikim-kimin mo daw yan at mananatili ka lang sa paghihirap mo, paano ka aabante? Maaring ayaw mo humingi ng tulong, maaring ayaw mong makaistorbo, pero paano kung yun lang yung tanging paraan na binigay sa'yo ni God para makaabante ka dyan? So, if you must ask for help, do it. Baka yun na yung sagot para sa'yo. Nakita ko rin dito na wag mo daw bigang buhay Cancer, yung mga negatibo mo, yung mga pagkakamali mo o kaya kakulangan mo. Always use your advantage para makalarga ka. Halimbawa, hirap na hirap ka ngayon, wala kang pera, wala kang trabaho, si mister halimbawa walang trabaho, pero kailangan pambayad sa school ng mga anak. So isipin mo, teka, saan ba ako magaling?
ano bang pwede kong gawin this time para magkapera ako? Parang mga ganyan. So, kailangan ng diskarte, kailangan ng lawak ng isip para makahanap ka ng paraan para makaalpas ka sa struggle mo na ito. Okay? The Five of Pentacles, you have the Chariot card. Yes, yes. Ikaw daw ang humaharang sa pag-abante mo. Chariot card's all about charging forward. Pero kita ko rito yung atras abante. Narinig ko, wag ka na daw magkaroon ng excuses. Okay, Cancer? Prangkahan tayo. Parang may mga excuses ka daw tungkol sa sarili mo. Either halimbawa, merong bagong opportunity pero sinasabi mo, ay ayoko kasi malayo, wala akong pamasahe, ay ayoko, mahirap dyan, maraming papeles sa kailangan, ay ayoko, wala akong driver's license, wag na lang, ay wala akong ID, sa iba mo na ibigay. So, pwedeng umabante daw ang buhay mo eh. Pero parang lagi mo iniinda yung mga bagay na wala ka. So, sabi dito, find ways because you will have that. May bagong paraan para umabante ang lahat. So, kailangan talaga buksan mo yun. Okay? In the area of your fortune, you have simplify your life. Yes. Pagaanin mo ang buhay mo. Sometimes, wag mo indahin yung bigat. Kailangan ikaw mismo ang magre-rewire ng isip mo para sumulong ka. And then cleansing waters, purification activates vibrant life force. Yes, magkaroon ka ng water therapy every day. Pag naliligo ka, pag binubuhos mo yung tubig sa ulo mo, pakiramdaman mo na dinadala ng tubig lahat ng negativity, bigat, sakit or hinanakit hanggang sa drainage. Araw-araw mo gawin yan, gagaan ang pakiramdam mo. Okay? In your fortune, meron po kayong the moon card. Yes, clarity will come to you this time. Meron mga bagay in the past na nakatago sa'yo o hindi mo alam. Ngayon, liliwanag na parang, kaya pala sinabi niya sa akin yun, eto pala ang meaning. Kaya pala nawala sa akin tong mokong na to kasi magko-focus pala ako sa trabaho. So, kung ano man po yung confusion mo in the past na parang hindi mo maintindihan, parang namumroblema ka, anong gagawin ko, huwag ka mag-alala, it will be clear this time. At lilinaw na sa'yo yung daan patungo sa mga bagay na gusto mo. Nakita ko rin dito na trust your instinct ha. May dahilan yan. Kung parang halimbawa meron kang alinlangan sa taong ito, parang bakit ganito yung nafe-feel ko sa kanya? Listen to your heart. Bakit ganito? Parang hindi ako desidido sa trabahong ito. Parang ayokong pumunta. Always listen to that. Listen to your intuition. That will tell you the right thing to do. Okay? Pag medyo meron kang bad feeling about something or someone, listen to that. Okay? The moon card, the Three of Swords. Ooh, yes, yung mga heartbreak mo in the past, kitang-kita ko rito, unti-unti ka na maghihilom kasi malilinawan ka na. Okay? Halimbawa, nagkaroon ka ng heartbreak sa dati mong job, sabi mo, pinilahan ko yun, ginawa ko ang lahat, pero bakit ako natanggal? So, ang tagal mo inisip yan. Bakit ako natanggal dun? Bakit ako naalis? Ano nangyari? Ang galing-galing ko naman. Talagang sobrang painful. And then, boom, na-realize mo, okay, kaya pala ako natanggal kasi nag-ano pala sila, nagbabawas ng tao, pero may realize mo, meron akong bagong pagkakaabalahan. So parang merong detour, parang talagang inalis ka ni God doon para pumunta ka sa isang mas maayos na lugar o isang mas maayos na estado ng buhay mo. Kung ngayon ay iniisip mo pa rin, bakit niya ako iniwan, bakit ako nasaktan, bakit ako nag-fail, may rason. At yung rason, malalaman mo this time, everything will be clear. Okay? In the area of your divine messages, you have you're very close to achieving your goal. Yes, malapit ka na daw sa pagtupad ng pangarap mo. Your wishes are here. So, pay attention. Continue working hard. Eyes on the prize. Nothing is yet set in stone. Yes, kung nahihirapan ka ngayon, huwag ka mag-alala, magbabago pa yan. So, walang nakataga sa bato. Kung ano man ang pegadaanan mo this time na medyo mahirap, it will change moving forward. So, don't quit. Huwag ka mawala ng pag-asa. Everything will be fine. Especially here, with the star card, pag-asa, pag-asa, pag-asa. In your divine messages, you have the Four of Pentacles. Panahon na daw para, dalawang 4 pala to. 4-4 is telling you are protected. Okay? Protected by your archangels, by your angel guides, spirit guides. Okay ka. Okay? 4 of Pentacles, nakita ko rito, magtipid. Ang payo sa'yo, okay? Pay attention to your budget. Hindi pwedeng labas ng labas. Pangalagaan mo yung mga importante sa'yo, ha? Yung bahay mo, hindi lahat ng tao dapat nakapasok dyan. Impose your boundaries, okay? Nakita ko rin dito na hindi lahat ng tao dapat malaman yung bank account mo, sweldo mo, pera mo, ginagastos mo, yung properties mo, no? Always ensure the mysterious side of your life. Mas okay na yung walang masyado nakakaalam, kumbaga, para maprotektahan mo yan, okay? The Four of Pentacles is the Six of Wands. Yes, kitang-kita ko rito that your discipline at pagiging matipid or pagiging on the dot or
talagang sinusunod mo yung ini-impose mong strictness sa sarili mo ay magdudulot sa ng tagumpay. So ngayon, okay yan. Magtipid, mag-ipon, alagaan yung mga importante at magdudulot yan sa iyo ng magandang outcome. Okay? Napakaganda for you. In your outcome, yan, but first, bigyan muna kita ng fortune cards. Unang-una, you have wealth. Wow, meron ka daw wealth this time. Congrats po, lumalagong kabuhayan. Now, the message of table, hard work ahead. Yes, marami ka pang kailangan talagang pagtyagaan, trabahuhin, pero normal lang yan. Ang tagumpay, malapit mo na makuha. Pineapple reconciliation, yes. Reconciliation, hindi lang pagbate sa ibang tao, kundi pakikipagbate sa sarili mo para makalimutan mo na yung pain, makapag-move on ka na. So ngayon, reconcile with the past, reconcile with what you did at sa mga bagay na hindi mo rin ginawa. Patawarin ang sarili para makapag-move on na, okay? Now the message, you have, lumipad, peacock, beware of great pride. Yes, babaan daw ang pride. Nakita ko dito na magpakumbaba para makuha mo yung magandang outcome, okay? Another message of sun, happiness and well-being. Yes, kaligayahan ay sumasa inyo para sa linggong ito. Congrats po. And then flag, do not be tempted to lower your standard. Yes, huwag kang magkasya sa kakarampot. Kung ano yung gusto mo, especially here, sabi ko nga sa inyo, with the Queen of Swords, time na for you to really identify kung ano yung ayaw at gusto para madali sa'yo ang humindi sa mga bagay na alam mong hindi na para sa'yo o hindi makakatulong para sa'yo. Outcome mo for October 6 to 12, you have, wow, the 8 of Pentacles. Nakita ko rito paglago sa ginagawa mo. Your hard work is paying off. Hindi na punta sa wala yung pinaghirapan o pinagsumikapan. Some of you may nilakad na papeles, merong mga inaasikaso na pagod ka na, paulit-ulit ka na. Some of you, sinasabihan ko nga po kayo kanina na parang this time around, parang turning point talaga to ng buhay mo kasi you can expect public recognition for your work or meron ka ng resolution sa pinaghihirapan mo. So, congrats po. Really, really a good outcome kasi pinaghirapan mo ito. So, congrats. The 8 of Pentacles, the 10 of Swords. Yes, wow. Rurok na talaga ng pinaghirapan mo. Talagang meron ka ng resolution. Parang payapang-payapa ka na. Tapos ka na sa bigat. Tapos ka na sa hard work. Tapos ka na sa pinaka-struggle. At natagpuan mo na yung ikagagaan ng pinaghirapan mo. Talagang you are now escaping the hard times. Escaping the paggapang, no? Talagang babangon ka na this time at yung pinaghirapan mo, maganda ang bunga. So, congrats po. Recognition, pwede ring promotion, a reward, incentive, bonus, mga ganyan. So, congrats po. You are being recognized for your hard work this time. Wow! So, Cancer, yan po ang inyong October 6 to 12. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Harrier PH. God bless everybody.